Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pangasinan! At Dagupan City. Ngayon po'y araw ng Lunes, ika-25 na Setyembre taong 2023. Recording this sa ating mga sumusubaybay sa DZRD 981 Top News at SMNI North Luzon. Okay, ngayon po'y araw na ng Martes. At para sa unang detalye ng ating mga balitang lokal ngayong umaga. Pangasinan PCL President at Board Member Arthur Celeste Jr. pinayuhan ng mga BSK aspirant na huwag matakot na magtrabaho ng tama. Ang detalye mula kay Kapartner Letmore Briguera. Kapartner Let! Yes, Kapartner Jay, at nagbigay ng payo si Philippine Councilors League Pangasinan Chapter President at Board Member Arthur Celeste Jr. sa mga tumatakbong kandidato para sa paparating na barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Anya, huwag matakot na magtrabaho at gawin ang tama. Sunshine News Blast! Para sa akin bilang PCL President at medyo nakababata pa na isang leader, napaka-importante kasi sa akin na magtrabaho. Ano bang ibig ko sabihin kung magtatrabaho? Ang trabaho ay hindi po kayo takot na harapin lahat ng problema na inyong mahaharap. Para po kasi sa akin, pag nagtatrabaho ka, hindi po kayo takot na gawin ang kailangan gawin para magawa yung trabaho ng tama, para masolusyonan po natin ang mga problema. Kasi ako po bilang isang PCL leader at turo po ng mga nas nakakatanda sa akin, meron po ako narinig na quote na sabi po nila is, nobody is perfect. But I believe that you can make a perfect effort for everything. Nagpaalala rin si Board Member Celeste sa mga sangguniang kabataan aspirant. Saad nito, bagamat hindi perpekto agad ang isang proyekto, mas mainam pa rin na simulan ang pagbabago sa barangay. Sunshine News Blast! Kasi bilang sangguniang kabataan, ikaw po ay naatasan na magiging representative ng mga kabataan dyan po sa inyong barangay. Ikaw po ay magiging boses nila dyan sa barangay level na madami pong mga kabataan hindi po naririnig ang kanilang boses. Kaya ikaw, dahil bilang ikaw boses nila, dyan sa mga barangay nila, gawin mo po ang iyong makakaya para iparinig ang boses nyo. Dagdag nito, napaka-importante na marinig din ang boses ng mga SK officials upang malaman ng mga nakakataas na opisyal ang problema sa barangay level. Sang-ayon naman sa Board Member Celeste sa pagbibigay ng allowance sa SK official upang makita rin ang pagiging creative ng mga ito sa paggawa ng proyekto. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Kapartner Letmore Briguera, kapartner mo sa balita at service. Samantala, Dagupan City Mayor Belen na mahagi muli ng tinapay bilang bahagi ng Goodbye Gutom Project pag-uwi galing sa Amerika. Ang detalye mula kay Kapartner Bien Bergabilla. Kapartner Bien! Namahagay muli ng tinapay sa Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa presidente ng syudad, partikular na sa Barangay Giset pag-uwi ito galing ng Amerika. Sabi ni Mayor Belen, ito ay bahagi ng kanyang pagtaguyod ng Zero Hunger in Dagupan bilang pagtutupad sa United Nations Sustainable Development Goals o UNSDG at Vision ang syudad para sa taong 2040. Kasama sa goal na ito, ang City Nutrition Office, barangay workers at mga youth volunteer. Ipinaunawa din ni Mayor Belen sa mga magulang ang kahalagahan ng preparasyon ng malusog na pagkain, proper food handling at feeding upang lalo maging epektibo ang pag-aaral ng kanilang mga anak sa eskwelahan. Para sa Diyos sa Pilipinas Kumal, sa Vian Vergabinya, kapartner mo sa balita at servisyo. At sa iba pang mga balita, pagsasanay sa tamang pamamahala sinagawa ng ATI Region 1 sa mga kooperatiba na kalahok sa Small Water Irrigation System Association. Ang detalye mula kay Kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna! Yes, kapartner, nagsagawa ngayon ang Agriculture Training Institute Region 1 ng pagsasanay ukol sa tamang pamamahala para sa mga kooperatiba na kalahok
sa Small Water Irrigation System Association. Ito ay para sa may Small Water Impounding Project ayon kay ATI Regional Director Rogelio Evangelista sa panayam ng Sunshine Radio. Sunshine News Blast. Sa ngayon, mayroon tayong ongoing. Start ngayon yung ating training for our Suiza Small Water Impounding Project. Ang kuha natin, Small Water Impounding Project or Association, para doon sa ating mga specifically yung mga maliliit, yung mga kuha dito for our Suiza. Participants natin ay galing Region 4A, 4B, and Bicol, and Pangasinan. So, dito ngayon ang ating mga partners from BSWM para sila yung magiging lecturers by resource speakers, and at the same time, sila yung mag-facilitate ng training na ito para sa ating mga magsasaka na kasali sa ating Suiza. And ito yung bali nakikita natin dito na ito yung patubig na talagang small water impounding yung kinakailangan natin para maturuan sila yung mga technology at saka yung mga farmer leaders natin, na mabigyan sila ng kaukulang training, lalong-lalo na sa pag-manage ng kanilang asosasyon or kooperatiba na ito ay kasali doon sa grupo ng ating mga Suiza, Sa ni Evangelista, kabilang ang mga trailer ay mula sa Bureau of Soils and Water Management website. Dagdag pa nito na ongoing din ang training for health and care for large ruminants sa ilalim ng livestock program na magtatagal hanggang Biyernes. Nagpapatuloy din ang pagsasanay sa Barrio Ilocos Norte, ang isa namang pagsasanay ukol sa food safety, particular sa manok. Samantala, tuloy-tuloy din ang training ng ATI para naman sa coconut at rice farmer. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at servisyo. Sunshine News Blast. Samantala, DSWD FO1 nakikisa sa pagdiriwang na ika-31 ng National Filipino Family Week. Ang detalye mula kay Kapartner Vic Tahod. Kapartner Vic! Yes, good morning kapartner at sa lahat ng mga nakikinig. Nakiisa ang Department of Social Welfare and Development sa pagdiriwang na ikang 31 na selebrasyon ng National Filipino Family Week. Ito ay may temang Pamilyang Pilipino, pagtugon sa nagbabagong pananaw at panahon. Ang National Filipino Week ay isang taunang selebrasyon na ginaganap tuwing ika-4 na linggo ng Setyembre, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 60 na inilabas noong Setyembre 28, 1992. Layunin ng selebrasyon na ito na maitaguyod at patatagin ang pagkakaisa at relasyon ng pamilya sa pamamagitan ng makabuluhang pagdiriwang at pagtataguyod ng mga kaugaliang Pilipino para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Vic Tahod, kapartner mo sa balita at servisyo. Sunshine News Blast. Samantala, Alameda News Mayor Art Brian Celeste, pinangunahan ang paggawad ng mga trophies at cash prizes sa mga nagwagi sa 2023 Inter-Barangay Basketball Tournament. Ang detalye mula kay Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila! Sunshine News Blast. Samantala mga kapartner, tuloy-tuloy muna tayo sa ating mga balita. Retired General Bersosa ay nahanda na ang mga dokumento sa pag-apply ng TRO sa Korte Suprema higil sa pagpapatayo ng seawall sa Lingayen Gulf Beach. Ang detalye mula kay kapartner Ilet Moore Briguera. Kapartner Ilet. Okay, balikan na lamang po natin at medyo nagkaroon ng text. Alright, Walk Your Dog Day gaganapin.
Kaya habang inaayos po yung ating komunikasyon, gaganapin sa Pusurubyo Sports Complex ang Walk Your Dog Day alas 4:30 ng hapon sa September 30, 2023. Ito ay kasabay ng selebrasyon ng World Rabies Day. Bilang sa programa ng free services mula sa Municipal Agriculture Office tulad ng consultation, anti-rabies vaccination, vitamins at deworming. Mamimigay din ng goodie bag mula sa sponsor ng Jeff J. Movers, NutriChunks at Lunachco. Sunshine News Blast. At sumadsad ang isang dolphin sa dalampasigan ng Benmale Beach nitong alauna ng hapon kahapon. Ito ay agad itong sinagip ng Water Search and Rescue o WASAR team ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Benmale. Nakipag-ugnayan na rin ang tanggapan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Pangasinan at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa mga susunod na hakbangin kung sakaling mapadpad ang maito muli sa dalampasigan ng Benmale. Sunshine News Blast. Sunshine Radio. Report. Alaminos Mayor Art Brian Celeste pinauna na paggawa ng trophies at cash prizes sa mga nagwagi sa 2023 Inter-Barangay Basketball Tournament. Kaya dating muli si Kapartner Sheila Balo. Kapartner Sheila. Yes, good morning, kapartner. Pinangunahan ni Alaminos City Mayor Art Brian Celeste ang paggawa ng trophies at cash prizes sa mga nagwagi sa 2023 Inter-Barangay Basketball Tournament. Ito ay isang palaro na pinangasiwaan ng City Youth and Sports Development Office. Nitong Lunes, nagpaalala naman si Atty. Nathaniel Shadin ng Commission Elections sa mga kawani ng gobyerno na huwag makilahok sa directly o indirectly sa anumang klase ng pangampanya para sa nalalapit na barangay elections. Ganon din ang mga tumatakbo na iwasan ang premature campaigning sapagkat ito ay isa sa mga election offenses. Samantala, inanunsyo ni City of Peso Manager Eleanor Bruno ang magaganap na 100 Islands Job Fair with one-stop shop government services sa September 28, 2023. At inaanyayahan ang lahat na makiisa sa magaganap na pagdiriwang ng ka-18th anniversary ng turnover ng management ng 100 Islands National Park sa pamahalang lungsod sa September 30, 2023 sa Lookout Entertainment Area. Para sa Diyos ng Pilipinas, Tunghal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at sa fish. Sunshine News Blast. At para sa huling detalye ng ating balitang lokal, abala ngayon si Retired Gerald Sonny Bersosa sa paghahanda ng mga dokumento na isusumite sa Korte Suprema para mag-apply ng temporary restraining order higil sa pagpapatayo ng seawall sa Lingayen Gulf Beach Baywalk. Sunshine News Blast. Ito, inaayos na po namin yung mga dokumento na kailangan namin sumiti sa Supreme Court sa ating mga pag-apply ng TRO. At, of course, pagkatapos yan yung preliminary injunction. Kasi yun lang po talaga ang legal remedies para maihinto yung seawall na yan. Dahil di tayo naniniwala sa mga promesa nila na i-hold muna o ano, kailangan talaga, meron talaga mag-uutos sa batas na i-stop yan. Titiyak naman si Gerald Bersosa na maraming sumusuporta sa kanyang hakbang, lalo na ang mga mangingisda at mga residente. Sunshine News Blast. Opo, tuloy-tuloy. Marami sumusuporta. Actually, halos lahat ng mga kababayan natin sumusuporta, hindi lang sila umimik. At in addition doon sa sabi kong apply natin sa Supreme Court, siyempre, narinig naman na lahat sa public hearing na may violations of law na nangyari dyan, gaya ng technical malversation, yung walang ECC. So, kailangan may managot. Kailangan may umaksyon dyan kasi nalaman na lang ng publiko na may nangyaring violation of law. Eh, sino pang kikilos dyan? Dapat may kumilos para managot sa batas. So, itutuloy-tuloy natin yan na panagutan nila yan.
General Bersosa na sana dapat dumalo sa si Pangasinan 2nd District Representative Kong Mark Cuangco para may paliwanag niya ang kanyang side tungkol sa pagpapatayo ng seawall sa Lingayen Gulf Beach Baywalk. Bukod pa rito, sinabi rin ito na posibleng nalaman ni Governor Ramon Gico III ang tungkol sa special session kaya ito'y dumalo kasama ang mga kapitan at sumang-ayon sa pagpapatayo nito. Anya'y mainam pa rin ito dahil naipahayag na rin ng gobernador ang saloobin niya ukol sa proyekto. Natatandang nagkaroon ng special session ang sangguniang panlalawigan hinggil sa pagpapatayo ng seawall noong nakaraang linggo.